Alas 2:41 ng madaling araw ika-4 ng Disyembre 2025 sa Katya Air. Base sa hilagang The attack kanluran ng left the perimeter Crimea, breached, and the kalalapag lang automated ng defenses Russian sparking MiG uselessly. 29 na may tail number na Red 24. Galing ito sa isang misyon na tumagal ng mahigit 3 oras. Ang misyon nito atakihin ang mga sibilyan ng Ukraine sa isang residential area malapit sa Novo Ozerne sa hilaga ng Kherson. Isang rehiyon na paulit-ulit ng tinatarget ng Russian air raids. Bumaba ang dalawang piloto mula sa cockpit na may magaan na pakiramdam. Naghahanda silang ipagdiwang ang matagumpay na misyon. Sa ibaba sa apron, ramdam pa rin ang matinding init mula sa MiG-29. Hindi pa lumalamig ang mga makina nito matapos ang mahabang paglipad at maaaring hindi na ito lalamig pa dahil isang ganting salakay na ang nag-aabang mahigit 37 milyang layo sa ibabaw ng Black Sea. 4 na UJ, 25 Skyline drone mula Ukraine ang mabilis na lumilipad mababa sa tubig. Diretso ang The punta drone nito sa successfully kanlurang crossed the gap baybayin ng between the two Crimea, active radar domes, kung saan maintaining the precise matatagpuan ang trajectory Katya to Air avoid Base at detection. mga low altitude radar sa paligid ng Simferopol. Iisa lang ang misyon ng 4 na drone na ito. Hanapin at wasakin ng MiG Monitor this grid reference closely. We have incoming signals. na nagkakahalaga ng mahigit 30 milyong dolyar ang mismo Telemetry is eroplano green across the na board. They're umatake approaching sa mga waypoint 3 sibilyan now. ng Ukraine. Good. Keep me updated on At the signal tiyaking strength. hindi na kailanman magkakaroon ng pagkakataon ng mga piloto nito na magsagawa ng isa pang massacre. Bukod dito, inatasan din silang sirain ang radar malapit sa Simferopol, isang sistema na idinisenyo para mag-track ng mga low-altitude target tulad ng mga UAV helicopter strike aircraft at Ukrainian cruise missiles. Halos 37 milya ang pagitan ng dalawang target, ngunit mayroon silang isang pagkakatulad. Pareho silang nasa loob ng lugar na inaakala ng Russia na isang safe zone. Isang lugar na inaasahang hindi maaabot ng mga Ukrainian UAV. Sa layong mahigit 370 milya, ang drone formation ay lumipad ng walang anumang radio communication. Sinundan nila ang baybaying dumadaan sa ilalim ng mga civilian air corridor. Sinamantala nila ang bawat maliit na butas sa radar network ng Russia. Mga butas na minapa ng mga analyst ng HUR matapos ang ilang buwang pagkalap ng data upang makalapit sa target. Pagsapit ng alas 2:50 ng umaga narating ng 4 na UJ, 25 ang kanilang split point. Agad silang hinati ng navigation algorithm sa dalawang independent strike group. Lumiko ang K1 at K2 patimog kanluran patungo sa Katya Air Base. Ang I1 at I2 naman ay kumabig patimog silangan pababa sa lugar malapit sa Simferopol kung saan nakalagay ang radar. Ang kanilang mga flight path ay matutulis at palikuliko. Idinisenyo ito Looks like we gamit ang dodged it terrain this time. profiles Check your kurbada scope, ng Lieutenant. mundo, mga Affirmative, radar sir. blind Must spot, be interference. at maging Returning ang to routine scan. paulit-ulit na on-off behavior ng mga Russian surveillance station. Sa loob ng isang bunker malapit sa Kiev, isang batang opisyal ang nagsagawa ng huling pagsusuri sa deviation table. Ang error mula sa optimal path ay mas mababa sa 30 lampakan. Lahat ay nangyayari ayon sa daan-daang simulation. Nang 31 milya na lang ang layo ng mga drone sa wakas, ay na-detect sila ng coastal public K1 radar ng Russia. Sa screen nakakita ang operator na naka-duty ng ilang malabong blip na lumitaw at nawala. Tinatayang bilis 340 hanggang 370 miles per hour. Altitude, sobrang baba. Kung ito ay isang Su-30 o MiG, 31 agad sana siyang tumawag sa headquarters. Pero ang mga blip ay mahina at nanginginig. Mukha itong sea clutter. Itinipa niya sa lag na spurious target, pero binura rin niya ito. Iyon na ang nag-iisang pagkakataon ng Russia na ma-detect ang 4 na UJ-25 Skyline na may dalang panganib sa Crimea. Ang mga drone na ito ay single-use jet UAV na gawa sa fiberglass at carbon fiber na halos walang metal na parte. Sa layong 31 milya ang kanilang radar cross-section ay mas mababa sa 10% ng isang normal na fighter aircraft. Nagpatuloy sila sa paglipad ng walang anumang hadlang. 12 milya na lang mula sa target na pagtanto ng Russian Air Defense Command na ang mga paparating na bagay ay hindi ibon o alon kundi isang tunay na banta dahil sabay silang lumitaw mula sa dalawang magkaibang direksyon na pilitan ng commander na baguhin ang taktika. Iniwan nila ang ground radar lock at lumipat sa track via missile ang paraan ng Russia para sa maliliit na target. Sa mode na ito, ang seeker mismo Потерян ng контроль над missile сектором. ang Глубокое kailangang проникновение. maghanap at humabol sa Отбой. target. Мы не Mula можем sa их dalawang остановить. posisyon malapit sa Sevastopol at Simferopol, 4 na 9M96E2 surface-to-air missile ang nag-apoy patungo sa kalangitan. Confirmed track. Hindi ito Bearing mga 090. ordinaryong SAM. Requesting weapons Ang free. 9M96E2 ay Target sadyang locked. Firing idinisenyo solution para sa uploaded. maliliit at maliliksing target. Kaya nitong tiisin ang 60 gram magbago ng direksyon agad at mag-adjust ng trajectory sa loob lamang ng ilang sandali.
Warning. Ngunit inasahan na ito ng Ukraine Seeker nang unstable. simulang madetect ng mga seeker ang mahinang refleksyon mula sa carbon fiber na katawan ng mga UJ. 25 sumagot ang mga drone gamit ang dalawang magkaibang evasion pattern. Patungong Katsa sabay na bumaba ng altitude ang K1 at K2, lumipad malapit sa lupa. Pinilit nito ang mga missile sa matinding negatibong anggulo, kung saan ang 9M96E2 ay madalas nagiging unstable. Patungong Simferopol, nagsagawa naman ng matatalim na pagliko ang I-1 at I-2. Lumikha ito ng mga pakurbang flight path na nagpagulo sa interception algorithm ng mga missile. Sinubukan ng mga missile na humabol, ngunit dahil sa pabago-bagong data, napilitan ang kanilang mga seeker na mag-recalculate ng paulit-ulit nang lumampas ang tracking angle sa limitasyon ng missile. Nawalan na ng stable na daloy ng hangin ang control fins nito. Ito ang simula ng aerodynamic stall. Lahat ng apat na missile ay nawalan ng stability, nanginig at bumagsak sa lupa sa kasumabog. Sa loob ng ilang minuto, milyon-milyong dolyar na halaga ng missile ang natalo ng mga target na nagkakahalaga lamang ng libo-libo. Sa puntong ito, naunawaan ng Russian command na nabutas na ang kanilang mid-tier air defense layer. Isa na lang ang natitira nilang opsyon: bumalik sa terminal air defense layer kung The saan infrared nakaposisyon ang spectrum mga reveals the pansir intense heat system. signatures of the Sa parehong MiG-29 sektor sa Kilowatt Katsa at RD-33 engines. Simferopol, nag-deploy ang Russia ng tig-2 pansir S1 battery, nakaayos sa isang box formation na may overlapping coverage. Ang pilosopiya ng pansir ay detect fire 1, observe, correct, fire again. Sa Katsa axis, unang nakasagap ng mahinang signal mula sa K1 ang Western Pansir Unit. Hindi stable ang track pero naglunsad pa rin ang gunner ng isang 57E6 missile dahil napakaliit ng radar cross-section ng UJ. 25 umasa ang sistema sa mga predicted vector para mapanatili ang tracking. Ngunit habang kinakalkula ng missile ang intercept point, nagsimula ang K1 at K2 ng isang wagon wheel maneuver. Ito ay isang paikot na paggalaw habang patuloy na sumusugod sa target. Dahil sa pabago-bagong anggulo, nawalan ng kakayahan ng seeker ng The 57E6 attack na left the mag-compute perimeter ng breached, intersection. and the automated defenses Lumagpas ang sparking missile sa uselessly. K1, sumabog malayo sa target at nag-iwan lang ng panandali ang liwanag sa dilim. Nang mapagtanto ng gunner na hindi niya kayang magkaroon ng stable lock, lumipat siya sa pangalawang paraan. Ipinutok niya ang 30mm autocannon sa bilis na halos 5 rounds per minute. Hindi niya sinubukang asintahin ng bawat UAV. Sa halip, lumikha siya ng isang makapal na pader ng putok sa direksyon ng kanilang paglapit. Tinamaan ng ilang bala ang K2 at nawasak ang pakpak nito. Bumagsak ito sa isang madamong lugar, ilang daang talampakan mula sa runway. At isang bagong problema ang lumitaw. Ang mga pira-pirasong carbon fiber mula sa K2 ay nag-reflect ng radar waves bilang daan-daang magkakahiwalay na puntos. Sa Russian radar screen, sa halip na dalawang signal ng UAV ang display, ay mukha ng isang ulap ng noise. Halos imposible nang matukoy kung alin ang tunay na UAV at alin ang debris. Ginamit ng K1 ang kalituhan upang biglang lumiko pakaliwa. Nagawa nitong makapasok sa striking range ng MiG 20 bago pa man makakuha muli ng lock ang gunner. Samantala sa Simferopol axis, nalusutan din ng I-1 at I-2 ang Pansir Zone sa gitna ng parehong kaguluhan. The data stream Nang from Sector sumabog Gamma ang is down huling 40%. 57E6 sa isang That gilid explains ng the red burol, zone bumaba expansion. ang dalawang UJ Can we verify the numbers? 25 sa taas na mas mababa sa 160 pagtalampakan. Nasa unahan nila ang kanilang target, isang radar installation na lubos na pinagkakatiwalaan ng Russia, ang sistemang responsable sa pagmonitor ng buong low altitude band sa paligid ng Simferopol. Ngayong gabi, ito na ang target. Ang tatlong natitirang UJ 25 ay papasok na sa kanilang final attack phase. Sa loob ng bunker sa Kiev, luminaw ang infrared feed mula sa K1. Nandoon sa parking apron, hindi gumagalaw ang MiG, -20. Ang metal na katawan nito ay naglalabas ng matinding init. Ang IR signature ay nagpapakita ng hugis ng ilong mga pakpak at buntot nito. Agad na minarkahan ng automated system ng UJ. 25 ang target. MiG, 29 priority target number 1. Isang maliit na mensahe ang lumitaw sa interface. Keep increasing power to IR the primary signature array. acquired. Priority target. Dial at max. Pinanatili ng Still getting K1 bleed ang through on channel altitude 4. na 138 talampakan. Ang bilis ay stable sa 382 miles per hour at lumipat situation in the ito red sa zone has terminal attack deteriorated mode. faster than anticipated. Pagkalipas ng These are the 3.5 projected segundo, outcomes if we bumangga fail to ang act K1 within the sa next kaliwang 24 bahagi hours. ng MiG. 20 lubinobi sa may hardpoint number 3. allowing the main threats Isang to malakas na penetrate. pagsabog ang yumanig, Despite the sinundan ng interlayer's isang intense liwanag at mga apoy na kumalat na parang pamaypay. Ang thermite core nito ay nag-aapoy sa 4,500 degrees Заражение Fahrenheit завершено. na halos Файл agad na выложено. tumunaw sa Підтверджується airframe різність alloy. даних, Анатолію. Ang init ay nagdulot ng marahas na reaksyon sa fuel tank ng kaliwang pakpak na sumira sa panlabas na balat nito. Ang MiG
29 isang fighter jet na nagkakahalaga ng mahigit 30 milyong dolyar ay tuluyang nawasak ng isang drone na maliit lang ang halaga. Binalot ng apoy ang katsa at makapal na usok ang tumaas sa buong apron. Rumesponde ang mga bumbero ngunit pagdating nila sumabog muli ang auxiliary fuel tank ng MiG-29. Napilitan silang umatras ng ilang metro. Ipinag-utos ng airfield commander na isara ang buong runway. Sa loob ng ilang minuto, halos lahat ng defensive system sa katsa ay nagkagulo. Habang nasusunog ang katsa, pumasok naman ang I-1 at I-2 sa kanilang terminal phase laban sa Irtish Kasta 2E2 radar, ang pinakamahalagang low-altitude surveillance node sa paligid ng Simferopol. Sa infrared feed ng I-1, malinaw na nakikita ang antena. Isang halos 40 talampakang metal frame na dahan-dahang umiikot kada 10 segundo. Sa likod ng antena ay ang control cabin. Bukas pa ang pinto nito at may mga taong abalang gumagalaw sa loob. Narinig nila ang pagsabog mula sa katsa ngunit hindi pa rin nila naiintindihan kung ano ang nangyayari. Minarkahan ng LIR ang mga node primary node antenna dish, secondary node processing cabin. Sa layong 300 metros sinimulan ng I-1 ang pagdive nito. Bumibilis hanggang 388 miles per hour. Bahagyang yuminig ang camera habang tumatarik ang anggulo. Sa huling 0.2 segundo ang buong frame ay naglalaman na lang ng Irtish antenna. Impact. Tinunaw ng thermite warhead ang base ng antena. Sinira ang rotation assembly nito at naging sanhi ng pagbagsak ng buong istruktura. Sa loob agad na nagdilim ang mga radar screen. Patay na ang sistema. Ilang sandali pa tumama ang I-2 mula sa isang supplementary angle. Bumangga ito sa signal processing block sa likod ng antena. Isang pangalawang pagsabog ang sumira sa module, winasak ang mga power system at data link. Nayanig ang buong technical site, kumurap ang mga ilaw sa kabin at tuluyang namatay. Ang Irtish Kasta 2E2, ang mata ng Russia sa mababang altitude ng Crimea, ay nawasak sa loob lang ng ilang segundo. Sa loob lang ng ilang minuto nawalan ng Russia ng isang MiG-29 at isang Irtish radar. Ang pagkasira ng MiG-20 Gino ay nangangahulugang nawalan ng katsa ng isang rapid response interceptor. Nawala rin ang kakayahan nitong harangin ng mga medium-range UAV na papalapit mula sa hilagang kanlurang axis ng Crimea. Nagdulot ito ng chain reaction sa alert at patrol schedule ng rehiyon. Ang strategic cost ay mas malaki kaysa sa 30 hanggang 35 milyong dolyar na presyo ng MiG at 29. Samantala, ang pagkasira ng Irtish Kasta 2E2 ay lumikha ng isang 37 hanggang 50 milyang butas sa low-altitude coverage sa paligid ng Simferopol. Ang mga pansirator battery sa rehiyon ay nawalan ng targeting data. Ang pinakikinabahala ng Moscow matapos ang dalawang ataking ito ay ang mensaheng ipinadala ng Ukraine. Kaya nitong lusutan ang bawat layer ng Russian air defense. Kaya nitong pumili ng anumang target sa loob ng Crimea at atakihin ito ng may mataas na katumpakan gamit ang mga murang UAV, habang ang bilyong-bilyong dolyar na air defense network ng Russia ay hindi nakatugon sa tamang oras. Ang inaakalang airtight na air defense shield ay puno pala ng butas at ipinakita ng Ukraine na ang mga butas na iyon ay maaaring samantalahin. Mula sa sandaling iyon, lahat ng plano ng Russia na gamitin ng Crimea bilang isang ligtas na zona para sa Air Force at Air Defense units nito ay kailangan ng pag-isipang muli.